make myself aware in Jesus Christ. Ngayon, itulog ni mga lakot, Paligat. Talagang itulog ang potensya ng bawang Ginoo. Kami ako, Paligat, pagkasin ito sa mga Ginoo. Nakasalakas sa utubangan, Paligat, Jesus. Paligat, pinanapagpili sa lakot, Paligat.
see, Dugay kita nga wala nakakita. we may be heading this morning again. So, malipayon kami nga naibalag mo karong buntaga pag-usap. We pray, God, Father God Almighty, we thank you so much for gathering this morning here. Magampo kita ang labing kamahanan nga Dios, lahis ng amahan dagang salamat sa imong pagtugot na kami magkatigom karong dinhi. We are sharing the gospel of Jesus Christ. So karon ang imong paghisgutan or ipaambit ang maayong balita ay tungod ni Hesus Kristo. Pray to open the first dimension of the spiritual mind, the heart, and thoughts. Diyo kablihi ang mga ikaapat nga dimensyon ng mga mata o una-una sa espirituhanong mga bahin. When we hear the word of God, our spiritual part will awaken. Sa diha nga madungog namo ang pulong sa Dios, mabuhi pag-usab ang mga espirituhanon nga bahin. Understand me who is God and Jesus Christ, the Holy Spirit, very Kung well. masabtan namo kung kinsa ang Ginoong Dios o si Ginoong Jesucristo ang balang espiritu pag-ayo. Make all members of the Community Provincial Jail with the very purified and holy Christians. Putlia ang tanan namong mga kaigsuunan nga naa diri mahimo kami mga putli nga mga Kristohanon. Bless the whole country of the Philippines and the provincial jail, all ministry and the within and all officer and guardians. Kung panalangini ang nasod sa Pilipinas, bisan pa man ang amo ang ministry din sa prison jail, sa mga warden ug sa tanan nga anaa dinhi. Holy Spirit will come upon the all people of God in provincial community jails. Balang espiritu amo kang gidapit kanamong tanang mga miyembro dinhi sa bilangguan. People speak in new tongues of prophecy and deliver the good news to another one that every day. Nga ang mga tao makasulti og lahi nga pinulungan, makapropesiya ug pagpadayon sila kada adlaw sa paghatod sa maayong balita. When they reading Bible, writing Bible, open to their spiritual eyes and ears. Sadya nga magbasa sila sa Biblia o magsulat sila sa Biblia, ablihin lang espirituhanong mga mata o espirituhanong nga mga daligdan. Anointing all of us during the worship service this O morning. karong panahon sa pagsimba, ibugi kami sa balaang espiritu. In Jesus' name we pray. Sa ngalan ni Jesus, kami nag-ampo. Amen. Amen. Praise the Lord. Bible says God is here. Ang Biblia nag-ingon nga ang Ginoo naa dinhi. According to the Bible, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Sumala sa dingon sa Biblia si Jesus mao gihapon kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan. Jesus Christ is the your God, my God. Si Jesus mo ang inyong Ginoo, akong Ginoo. Jesus Christ is the your provider, my provider. Si Jesus mo'y tighatag kanimo ug siya usab ang tighatag dinhi kanako. That's why I pray to God every morning, every evening, continually. Nung nagkanunay siyang nag-ampo sa Ginoo kada buntag, ug bisag hangtod kada gabi. All of you can ask to Jesus Christ every day and night. Kung kita usab makahimo kita sa pag-ampo ug pagpangayo diha kang Hesus adlaw ug gabi. He will answer your prayers. So bagon gayud niya ang atong mga pag-ampo. You can pray your families. Makahimo ta pag-ampo atong iampo ang atong mga pamilya. You can pray for your neighbor and relative and friends. Atong iampo atong mga silingan, ang atong mga paryente o bisan katong atong mga higala. Pray for the President Marcos and government leaders. Kung ato iampo ang atong Presidente Marcos ug ang tanang mga pangulo sa nga naa sa panggobyerno. And then you will live in peace and rest. O magpuyo gayud kita diha sa kalinaw pag-ayo. Through prayer, we can overcome the all kind of situations. Kay pinaagi sa pag-ampo atong malampusan ang tanang lisod nga mga sitwasyon. Through prayer, we can receive the spiritual gift from Heavenly Father. Pinaagi usab sa pag-ampo makadawat kita ng espirituhanong gahom o gasa nga gikan sa atong langit nun nga amahan. This morning, we are studying the Gospel, Matthew chapter 6, verse 11. Lord, give us today our daily bread. O karon ang maayong balita ang atong pag-ambita na diri sa Mateo 6:11 nga nag-ingon, ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw. Some say that money is the root of the all evils. Ang ubang tawo nag-ingon nga ang kwarta kuno maoy tinugdan sa tanang pagkadautan. Others says that money is the root of the all wrong. Ang
Apan ang uban usab ng ingon nga ang kwarta usab mao ang tinugdan sa tanang pagkamaayo. As we know, God is neither good nor evil. Apan sa atong nahibaluan, ang kwarta mahimong maayo o mahimong dautan. In the hand of the evil people, money become a tool of evil. O sa mga kamot sa mga tawong dautan, ang kwarta mahimong kining magamit sa dautan. However, in the hand of the good people, money become a tool of very good. Apan sa mga kamot sa mga tawong matarong, ang kwarta mahimo usab kining magamit sa maayo. As a Christians, what attitude should we have toward money? Kung isip mga Kristohanon, unsa man ang atong mga kinaiya ang tali sa kwarta. Number one, God's people, material things in the Old Testament we love. O ang una, ang mga katawhan sa Dios ug ang mga material nga mga butang sumala sa daang kasabutan ato kining makatunay. The Garden of Eden was the first home of mankind. Ang tanaman sa Eden mao kini ang unang pinuy-anan sa katawhan. God created the rich and the beautiful garden for Adam and Eve. Ug gibuhat sa Dios ang tanaman nga maanindot ug sagana ug dato kaayo alang kang Adan ug kang Eva. God bless them and they make a multiply your life. Ug gipangalanginan sila sa Dios ug gipasanay sila sa Dios. Bible says, Genesis chapter 2, 11 to 12. Ug ang Biblia nag-ingon sa libro sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 11 abot sa 12. We'll read the word together. Kung nagbasa, ang unang suba ginganlag pison ug bidagayday kini libot sa kayutaan sa hapela. Makaplagal ning dapita ang lusay bulawan ingon man ang mga bato nga bidilyo ug sargonika nga pula. Likewise, in the beginning, the Garden of Eden was beautiful and flowing very too much waters. Ug sama ni ini ang gihimo sa Dios ang tanaman sa Eden nga lingkod kaayo ug adto nagdagayday ang mga daghang mga suba. God made the Garden of Eden very beautiful and wonderful. Ug gihimo sa Dios ang tanaman sa Eden nga maanindot gayud kaayo. Because God was there, live with Adam and Eve. Nahimong nindot ang tanaman sa Eden tungod kay ang Ginoo naman usab didto nagpuyo kauban ni Adan ug ni Eva. All heaven and earth created by God Almighty. Ang langit ug ang yuta inuhat kining tanan sa Dios nga labing gaghanan. Amen. Amen. At the time of Noah, a man of God, Noah and his possession was very plentiful. Ug niadto sa panahon ni Noah, si Noah ug ang iyang posisyon sagana ug abundansya gayud sila kaayo. Noah was wealthy enough to build the huge ark for peace only. Adunahan kaayo si Noah diin nakatukod siya ug dako kaayong arka pinaagi lamang sa pagtuo. Noah and his family built the ark of the Lord for 120 years. O gibuhat ni Noah ug sa iyang mga pamilya kining dako kaayong arka sulod sa 120 ka tuig. After finishing the building ark of the Lord, Almighty God bring the all animals and the birds of air into the ark of the Lord for save all of them. Ug human mahimo ni Noah sa sulod sa 120 ka tuig ang arka, ang Ginoo iyang gipasulod ang mga langgam tanang mga nagkanalaing klase nga kahayupan didto sa arka. And then Noah invited the people, come into the ark of the Lord. Almighty God will destroy after some day everything. O giadda usab ni Noah ang mga tawo nga nagingon siya, dali kamo ug sulod kamo sa arka tungod kay lunupan sa Ginoo ang tibuok kalibutan ug mga matay ang tanang mga binuhat. But Noah friend and the relative neighbor did not listen to the Noah messages. Apan ang mga higala ni Noah, ang iyang mga paryente ug iyang mga silingan, wala man nimati sa iyang mensahe. After that, Noah come into the ark of the Lord with his family, 8 members only. O tapos ni Ana, si Noah misulod siya sa arka kauban sa iyang mga pamilya ug ang iyang pamilya mga 8 lamang sila kabuok nga misulod sa arka. And then after that, close the door, gate of the ark of the Lord. Almighty God opened the gate of heaven
and pour down the heavy rain continually. Ug tapos niya na gisirad-an sa Ginoo ang pultahan sa arka ug iyang giablihan ang mga bintana ug pultahan sa gingharian sa langit ug iyang gipaulan ug kusog kaayo maulan. And there's water flowing until the high mountain of Araras. Ug mitubo gayod ang tubig ug nalapawag bisan pa ang pinakataas kaayo nga bukid nga gitawag og bukid sa Ararat. Because of the heavy rains too much, all people would die except the Noah's family. Ug tungod sa siging ulan ug ditubo ang tubig ang tanang mga tawo sa kalibutan nangamatay sila gawas lamang sa pamilya ni Noe nga nisakay dito sa arka. People, when the super typhoon came to the Negros Island and the Cebu City, with the one day only very heavy rain came down, many houses destroyed, the people died. Kita nato katong niaging atong mga nanaging mga tuy nga kusog kaayo nga bagyo sa dala miabot kini kusog kaayo nga bagyo diri sa ato ang dapit sa Cebu or bisan diri sa atong sa ato sa Negros adunay daghang mga balay nga nangaguba ug dunay ubang mga tawo nga namatay. Because they did not expect how much heavy rain super typhoon came to theirs. Nangamatay sila tungod kay wala sila makasabot ug wala sila nagdahom nga unsa daay ka kusog kining kusog kaayo nga bagyo ug unos nga miabot kanila. We must listen, preparing all the matters for the glory of God. Muna kinahanglan kayo tang mangandam o kinahanglan tang maminaw o magbuhat alang sa kahimayaan sa Dios. When Jesus' second coming, all around the world will be destroyed by the power of angels of God. Tungod kay sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo, iyang gunawon ang tanang mga utang pinaagi sa gahom sa anghel sa Dios. At that time, Almighty God sent His angels to the all believers and take up into the new heavens. Apan nihana usab na ipadala sa Dios ang iyang mga anghel alang ni atong mga katawan sa Dios ug atong iyang mga katawan nga mga pinili kadto niya to sila dito sa gingharian sa langit. After taking up the all believers, Almighty God destroyed all heaven and earth. Humana niya kuhaa ang tanan niyang mga katawan usa nagunubon sa Ginoo ang langit ug ang yuta. People will delivered by the hand of God, and they live new heaven and new earth. Apan katong mga tawo nga giluwas sa kamot sa Ginoo silang tanan magpuyo dito sa bagong langit ug bagong yuta. We are the Christian, believe in Jesus Christ, all Bibles. Kung karon kita mga Kristohanyo ug kinahanglan gayon natong tubuhan sa Hesukristo ug ang tanang nasulat sa Biblia. So I love the whole Filipino brother and sister and the Dumaguete Provincial Jail members and their Sa mga gihigugma pag-ayo ni Pastor Lee ang mga Pilipino ug ilabi na kitang tanan nga padayon nga miapil sa pagsimba. I want to help all of the brother and sister provincial jails and all people who want to listen to the message of Jesus Christ. Gusto lamang mutabang ni Pastor Lee nga atong mga tawo nga maminaw sa pulong sa Dios ug bisan natong tanan nga naa diri sa bilangguan kinsa gustong maminaw sa pulong ni Hesukristo. Because I want to share the message of Jesus Christ come from the Heavenly Father only, not my own ideas. Kaya siyang mutabang ka nato nga iyang ihatod kining maayong balita nga gikan gayud kang Ginoong Hesukristo ug dili kini pinaagi lamang sa iyang kaugalingong itiya. Abraham was a very blessed man. Si Abraham usa siya ka tawo nga napanalanginan pag-ayo. Because Abraham obeyed the word of God very fully. Tungod kay si Abraham iya man gituman ang pulong sa Dios. In the Old Testament, Abraham was the number one believer, very fully obeyed the word of God. Ug diri sa daan kasabutan si Abraham ang pinakauna nga mituo sa Dios kay iya gyud gituman pag-ayo ang sugo sa Ginoo. When Abraham arrived in Canaan, he was 75 years old and had nothing. Sa diha nga naabot si Abraham sa yuta sa Kanaan nagpanuigon siya 75 anyos ug wala gayud siya dala bisan unsa. But Abraham had a face obey the word of God. Apan si Abraham aduna siya pagtuo ug gituman siya sa pulong sa Dios. Even though you have nothing today, you can obey the word of God. Bisan siguro wala ka karon apan makahimo ta pag
tuman o pagsunod sa pulong sa Ginoo. And then Almighty God will make you blessing like Abraham. Ug ang labing gamhanan nga Dios maghimo na magpanalangin kanato sama kang Abraham. There's a farming came to the Canaan, and then Abraham and his family free from the Egyptians. Sa mga adunay dako kayong kagutom sa panahon ni Abraham ug munang siya ug ang iyang mga pamilya miadto sila didto sa Ehipto. After leaving Egypt some years, Almighty God came out of Egypt and then make a very wealthy to Abraham and his family. Tapos sila nakapuyo sa Ehipto sa pipila ka mga tuig, gipagawas sila sa labing gamhanan nga Dios gikan sa Ehipto ug silang tanan nahimong dato ug daghan ng mga butang nga nadala. Abraham became very rich in the livestock and the silver and gold. Ug si Abraham nahimo siyang dato ug daghan na kayo siyang mga kahayupan, mga plata ug mga bulawan. Bible says, Genesis chapter 13, verse 1, 2. Ug ang Biblia nag-ingon sa libro sa Heneses kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa 2. So Abraham Gikan went sa Ehipto ni paingon si Abraham sa amihanan ngadto sa Negev uban sa iyang asawa ug sa tanan nga iyahan. Nikuyog usab kaniya si Lot. Dato na kaayo si Abraham. May mga karnero siya, mga kanding, mga baka ug mga plata ug bulawan. Also, life of Abraham, a rich man, and had a very strong soldiers, 318 members. Ug tungod sa kadato sa kinabuhi ni Abraham dito sa yuta sa Kanaan, nakabaton siya 318 ka mga sundalo nga iyahang gibansay. When the enemy captured his his nephew Lot and all his family, Abraham followed them. Sa diha nga ang mga kaaway ilang gibihag ang iyang pagkumangkon nga si Lot ug ang uban sa iyang mga pamilya gisunod sila ni Abraham. Abraham and his training soldiers captured against enemy and returned to the Lord and his possession, everything. Si Abraham kauban sa iyang mga 318 ka mga sundalo ilang nabawi pag-usab ang iyang pagkumangkon nga si Lot ug ang iyang mga pamilya. Bible says in Genesis chapter 14, verse 14 to 16. Ug ang Biblia nag-ingon diri sa Henesis kapitulo 14 bersikulo 14 abot sa 16. Sa pagkasayod ni Abraham nga gibihag ang iyang pagkumangkon, itigom niya ang mga sinaligang tawo sa iyang bundok nga 318 ka buok ang tanan. Gigukod nila ang upat ka hari hangtod sa Dan. Dito gibahin niya ang iyang mga tawo ug nagkalilaing bundok ug sa pagkagabi gisulong ug gibuntog nila ang mga hari. Gigukod nila ang ilang kaaway hangtod sa Oba, amihanan sa Damasco, ug nabawi nila ang tanang kabtangan. Nabawi usab ni Abraham ang iyang pag-umangkon nga si Lot ug ang iyang mga kabtangan lakip ang mga babayi ug ang ubang mga tawo. Abraham had a great power and soldiers because God blessed him. Si Abraham nakabatong siya dako kaayong dahong daghang mga sundalo tungod kay gipandalanginan siya sa Ginoo. Abraham's sons Isaac and Jacob also become a very rich men. Bisan ang mga anak ni Abraham nga si Isaac ug ang iyang apo nga si Jacob nahimo usab silang dako kaayo. Because of the Abraham's faith, rely on his descendants, continue Isaac and Jacob, Joseph continued. Tungod sa pagtuo ni Abraham, ang iyang mga kaliwat, padayon gihapon ka nagpabilin, diya sa pagtuo, gikan kang Abraham, paingon ni Isaac, ni Jacob, ug hangtod ni Jose. Second one, God's people and material things in the New Testament, I explain something. O ikaduha, ang mga katawan sa Dios ug ang mga material nga mga butang sumala sa bagong kasabutan ug ipasabot kini ipasulit dinhi kanato. Jesus Christ is the true God and the eternal life. Si Jesucristo mao ang matuod nga Dios ug kinabuhi dayon. But Jesus Christ abandoned the kingdom of heaven. His life was very poor. Apan gibiyaan ni Jesus ang iyang gingharian sa langit ug nagkinabuhi siya sa kinabuhi nga kabus kaayo. Why Jesus become a very poor? Nganong si Jesus nagkinabuhi man sa kabus nga kinabuhi? Poor meaning is the sacrifice on the cross
die with his own body for salvation of our souls. Ang buot ni pasabot sa kabos mao nga nagsakripisyo siya ug nagpalansang siya dito sa cross ug namatay siya dito sa cross alang sa kaluwasan sa atong mga kalag. Jesus gave us everything, even to the point of death on the cross. Kani gihatag ni Hesukristo ang iyang tanan bisan ang iyang kinabuhi dito sa bisan hangtod sa kamatayon sa cross. Also, we have been set free from every kind of code through Jesus Christ's grace. Ug bisan usab kita nahimong gawas nun sa kanang nagkalain-lain nga tunglo pinaagi sa grasya ni Jesus. Bible says in Galatians chapter 3 verse 13. Ug ang Biblia nag-ingon diri sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 13. Apan ginukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balahod pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo. Tungod kanato kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. As a sinner, we must die on the cross, but Jesus Christ died on the cross instead of our sins. Isip makasasala, kinahanglan kitang mamatay dito sa cross. Apan si Jesus mo ay namatay dito sa cross, imbis kita ang angay na mamatay tungod sa atong mga sala. When you believe in this message, you will be set free from the cause and the sins. Muna kung atong tuuhan kining maong mensahe, mahimo kitang gawas nun, gikan sa atong mga sala o gikan sa pagkatinunglo. Also, Bible says that the life of the called disciples is the blessed life. O ang Biblia usab nag-ingon nga ang mga kinabuhi sa mga tinawag na mga disipulo mao ang bulahan nga kinabuhi. The disciple of Jesus Christ, the decision to follow the Lord Jesus Christ. Muna ang mga disipulo ni Ginoong Hesukristo, may desisyon sila nga musunod kang Hesukristo. Bible says in Mark chapter 10, 29 to 30. O ang Biblia nag-ingon sa Marcos kapitulo 10, bersikulo 29 hangtod sa 30. Niingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo, maamo biya sa iyang panimalay o mga isuon, o inahan, o amahan, o mga anak, o mga uma tungod kanako, o tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan ining kinabuhian. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug uma, bisan tuod ug lutuson siya. Ug sa umaabot nga panahon makadawat siya sa kinabuhi dayon. When the disciple left their home and everything for follow Jesus Christ. Sama nga ang mga disipulo ilang gibiyaan ang ilang panimalay, ilang pamilya, tanan nga naa nila para lamang gid nga musunod kang Hesukristo. And the Almighty God and the Jesus Christ promised to disciples, I bless you 100 times on the earth. Ug ang labing gamahanan nga Dios nagapanalangin kanila ug nagsaad kanila nga panalanginanan ko kamo ginatus kapilo dinhi sa kalibutan. Also, you will have a persecution from the enemy, and then you will have eternal life. Sa mga lutuson usab kamo sa inyong mga kaaway apan sa inyong paglahutay makabaton kamo kinabuhing walay katapusan. We are the disciple of Jesus Christ through believer in Jesus Christ. Ug kita karon mga disipulo ni Hesukristo pinaagi sa atong pagtuo kang Hesukristo. That's why we are the free from every kind of cause and sins. Muna kita mahimong gawas nun gikan sa nagkalain-lain nga mga sala ug tunglo. We receive the blessing of Jesus Christ by faith. Kung atong madawatan ang panalangin ni Hesukristo pinaagi sa pagtuo. It does not mean that there is no difficulties. Wala kini nagpasabot nga dili na ta makaagig mga kalisdanan. Even though when we believe in Jesus Christ, we can meet the difficult times sufferings. Galing sa atong pagtuo kang Hesukristo makahibalag kita daghang mga kalisdanan ug mga pag-antos. When we have an enduring mind, we'll be blessed. Apan kung nanuna kita yung manahutayon na huna-huna, panalanginan gayon kita. Bible example about this one, James chapter 5, verse 11. Kung ang adunay pananglitan dinhi sa Biblia sa Santiago kapitulo 5, bersikulo 11. Ato silang giisip nga bulahan kay sila nakalahutay man. Gisuginlan kamo mahitungod sa pagkamapailupo niho ug inyong nasayran ang gibalo sa Ginoo kaniya sa katapusan kay ang Ginoo mahigugmaon ug maluluy-on kaayo. Prophet Job had a great rich people in
in the countries. Sama nga sa tibuok sidlakan sa panahon ni Job, siya ang pinakadato kaayo nga tawo. One day Satan came to the God, tested Job. Kapano sa kaadlaw ni Ana, si Satanas nananid sa Ginoo nga sulayan ang kinabuhi ni Job. During the sons of the Job first days, Satan came to there and destroyed the whole house and killed all his son and daughter and destroyed all his poverty. Kasadya nga adunay usa sa mga napulo ka mga anak ni Job, nagpangkiti sila so sa kaadlaw, sa kalit ang ilahang balay nga gitiguman, kalit nga nagubaog, sunod so sa kaadlaw silang tanan yung mga anak, purot mo kamatay. After that, Job became very poor and sadness. Tanan yung mga kahayupan di pangawat, tanan ug munang tapos ni adto si Job nagkuol pa kaayo. That's why he was very discouraged and lose the hope. Muna nasubo siya og daw nawadan na siya sa iyang paglaom. When he prayed to his friends continually, Almighty God restored his possession, everything. Kapag sa nga nagbuhat siya maayo, wala siya magpagulbol, hinoon, iyang giamko ang iyang mga higala o tapos ni Ana, gibalik sa Ginoo, ang tanang mga butang ang nawala niya. Almighty God restored Job's son and daughter, very beautiful daughters. Gani, gihatagan siya pag-usab sa Ginoo sa iyang mga anak, tulo ka babae, o pito ka mga lalaki nga mas gwapa o mas gwapo pa kaysa atong mga nauna. Almighty God blessed Joseph 2 times more than before. Kung ipanalaginan sa labing kamahalan ng Diyos, si Job, duha ka pilo labaw atong hinuna. We must perseverance endurance for the receiving the blessing like Joseph, Job. Una kinahanglan kita nga mopadayon, kinahanglan ta nga mulahutay sama sa pagtuo ni propeta Job. Number 3, what are our daily bread as a Christians? Ikatulo, unsa bang mga klaseng pagkaon o mga butang ang atong gikinahanglan? Daily bread that we need, job, education, house and clothing, transportation, likewise. Ang mga butang atong gikinahanglan sama ni ini, kinahanglan kita trabaho, na kinahanglan kita pagtuon sa eskwelahan, kinahanglan kita balay, atong isuot, atong ang kanon o bisan sa atong mga kalasuntuhon, matang adlaw. That's why we need to pray, Lord, give us today our daily bread. Una kinahanglan ta nga mag-ampo sama sa Ginoo nga Ginoo ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karon adlaw. Daily bread is not only real bread made by hand and rice and fish, but also everything is our daily bread. Ang pagkaon na atong gikinahanglan di lamang ang bugas, ang sudan, ang isda o sa pangklase nga makaon. But when we trust in God, believe in God, and seek God, God will provide very much wonderfully every our daily bread. Noon kung mosabi kita sa Dios, mangita kita sa Dios, kung mag-ampo kita diha sa Dios, ihatag sa Dios ang tanan natong gikinahanglan bisan ang mga pagkaon na atong gikinahanglan sa matag adlaw. Bible promises Philippians chapter 4:19. Ang Biblia nagsaad sa Pilipos kapitulo 4, versikulo 19. My God will meet Kung ang all atong of Dios you. magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan, sumala sa naghingapin niyang bahagi diha ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Our God provided one you need everything richly. Ang atong Ginoo mo ay muhatag sa tanan natong gikinahanglan, sumala sa iyahang kadato. God is not the poor. Ang Ginoo dili siya pobre. God is the Almighty God, riches. Ang Ginoo siya ang labing kamahalan nga Dios ug siya ang pinakadato sa tanang dato. God can provide the one need. We need everything. Makahimo paghatag ang Ginoo sa tanan natong gikinahanglan. We must seek God first continually. Mapanlabaw sa tanan, unahon nato pagpangita ang Ginoo. We must learn how much blessed the King of Israel David is. So, kinahanglan nato makatunan kung unsa kadako ang panalangin ni Haring David sa Israel. David was born in the very Bethlehem, very wilderness. So, si Haring David, natawo ni siya dito sa lungsod sa Bethlehem, sa lugar diin nino kaayo nga lugar. He did not study in the schools. Gani wala siya maka-eskwela sa eskwelahan. He was studying Bible and learning the truth
to his forefathers. Ang iyang gitulaan mao lamang ang Biblia, ang kamatuoran, gayahang nagungog gikan sa iyang mga katigulangan. He became a sheep and goat keeper in the O wilderness. usa siya ka magbalantay sa mga karnero o mga kanding dito sa kamingawan. Almighty God saw the good attitude of David. Apan nakita sa labing ganganan nga Dios ang maayong kinaiya ni David. Almighty God sent the prophet Samuel to his house. Muna ang labing ganganan nga Dios nagpadala sa iyahang propeta nga si propeta Samuel sa balay ni Jesse nga amahan ni David. Prophet Samuel anointing the head of the David. O si propeta Samuel iyahang gidihugan ang ulo ni David. When the anointing the oil of the Holy oil to David by Samuel prophet, David was full of the Holy Spirit. Sa dyan, gidihugan na ni propeta Samuel sa lana ang ulo ni David. Sa kalit si David na puno siya sa balaang espiritu. Then he was playing the guitars, music, some Saul's, king of Saul's would be healed. Sa diha nga nagtugtog siya sa iyang yera, si David nakadaig gayud siya sa Dios. He was killing the very giant enemy Goliath with the one stone. Nakabaton siya kusog o kaisog o sa diha, napatay niya ang higante nga si Goliath, pinaagi lamang sa gamay nga bato. Because God gave to the David strong power, wisdom, and intelligence, understanding very well. Tungod kay ang Ginoo naghatag man kang David ug pagka maisugon kaalam o panabot kung saon niya pagbuhat pag-ayo. God was with the king of David, Israel. Ang Dios naguban kang Haring David nga hari sa Israel. When the fighting with the Goliath giant enemy, God gave to how to kill the very giant people Goliath. Sadya ngayon ang giatubang ang higante nga si Goliath nga nakig-away siya ni mga higante ang Ginoo nagtudlo kaniya kung unsaon asa igon si Goliath para mapatay niya si Goliath. That's why he was get the 5 stones from the street and get put into the bucket and chain to the small stone and shot to the enemy Goliath. With one time Goliath died to the ground. Muna nagpili siya og 5 ka buok bato ug iyang kining giputan sa iyang lambuyog ug iyang ginambuyog kini ug naigo sa agtan si Goliath ug namatay. Not only stone, but also God was with him. Dili lamang tungod sa bato, kundi tungod kay ang Ginoo nag-uban kaniya. Hallelujah. Hallelujah. According to this message, you are not alone here. God is working with you. Sumala ang mga bahin sa kasulatan, wala ka mo mag-inusara dinhi, kundi ang Ginoo nag-uban kaninyo. Do not worry about any kind of situation in your life. Kung dili taangay nga mabala ka sa bisan unsang lisod ka mga sitwasyon nga moabot sa atong kinabuhi. I pray always refreshing your heart and your mind by the power of God and the Holy Spirit. Muna nag-ampo kanunay si Pastor Lee nga atong huna-huna o kasing-kasing mabalik sa pagkamaayo pinaagi sa pulong sa Dios ug sa gahom sa balaang espiritu. There's a very wonderful power of God in the Holy Bible. Sugod kay aduna gayud dakong gahom, nindot nga gahom dinhi sa balaang Biblia. That's why I gave you Holy Bible, every one of you. Muna gihatagan kita ni Pastor Lee og Biblia. You can read in Bible, meditating Bible, lighting Bible every day and night. You will receive the wisdom and power like the King of David in his life. Sadyang nga mabasa ka sa Biblia, magsulat ka sa Biblia, makadawat kayo kita og gahom, o makadawat kita maayong panabot, mahimo kitang kusgan sama kang Haring David sa Israel. Education in this world, elementary, high school, college, cannot change your life very well. Ang kaalam nga atong mabatunan diri sa kalibutan sama sa atong pagkasugod sa elementarya, high school, college, or sa university, dili kini makausog sa atong pamatasan. But the Word of God, Holy Bible can change your life very well. Apan ang pulong sa Dios, ang balaang Biblia mo ay makausab sa atong kinaiya ug sa atong kinabuhi pag-ayo. That's why I like sharing this gospel of Jesus Christ to all my brothers and sisters. Kung gusto kayong ipaambit ni Pastor Lee ang Biblia sa tanan niyang mga kaigsunan. God wants to make you blessing like Abraham. Gusto sa Dios na panalanginan kita sama kang Abraham.
not only material things on this world, but also you can receive the blessing from the heavenly gifters. Dili lamang kay mga material nga butang ato madawat ka panalangin, kundi makadawat usab kita sa langit nun nga mga gasa. Also, you must seek first kingdom and his righteousness. And then all these things will be added to you. Kung ato usab unahon pagpangita ang pagkamataron ug ang gingharian sa Dios o kining tanang butang nga atong gikinahanglan ikadugang ra dinhi kanato. Next times you can bring the offering to God Almighty. What you have. Kung sunod na itong pag-ibalag din kung naatay gamay na kwarta o sa kung sa inaan nato, pwede kita nga muhalag sa Ginoo. Bring the offering is the very important source of the blessing to receive from Heavenly Father. Kay ang paghalad mao kinang importante kaayo nga ato ang kakuhaan ug panalangin gikan sa rangiton nga Amahan. This is the Bible says, Malachi chapter 3, 10 to 12. Sama pananglitan sa gitudlo sa Biblia sa daan kasabutan Malakias kapitulo 3 bersikulo 10 hangtod sa 12. Bring the whole time Ang tibuok into the ay kahulog storehouse. ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulay ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibuok ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. Dili ko tugutan nga ang mga mananap sa paglaglag sa inyong mga tanong aron ang inyong kaparasan mamunga og daghan. Unya ang katawan sa tanang kanasuran moingon nga bulahan kamo tungod kay ang inyong yuta mahimo man nga maayong dapit nga puy-anay. Amen. Amen. Almighty God wants to pour out so much blessing to your life, to your family and the relatives. Ang labing gamhanan nga Dios gusto mo buo sa iyang dakong panalangin sa atong kinabuhi, sa atong pamilya o bisan pa man sa tibuok nga naa kanato. You can taste to God Almighty through whole ties in your life, and then you can testimony someday how much God bless your life. Makahimo kita pagsulay sa Ginoo kung saan niya pagpanalangin sa atong kinabuhi, pinaagi sa atong paghalad niini ug puhon, makatestimonyo gayud kita kung giunsa kita pagpanalangin sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. David was very poor in the wilderness. Sama nga si David, kabus kaayo siya sadya nga nagpuyo siya dito sa kalingaway. But after become a king, he was a confessor, very different. Apan sa diha nga nahimo na siya hari, lahi na kaayo ang iyang giingon. He was a confessor like writer, Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not be lacking. O si Jesus mingon kasi David mingon siya diri sa Salmo 23 bersikulo 1. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay nakulang kanako. Almighty God provide all position and material food, all family very well, abundantly. Ang Ginoo mo ay naghatag sa tanang posisyon, mga bahandi, trabaho, bisan mga kahigalaan kaniya sa madagayaon gayon. That's why David, king of David Israel, become a very great king in Israel for control the Israel for 40 years. Unang si David, nahimo siyang gamhanang hari sa Israel o naghari siya sa Israel sunod gayon sa 40 ka tuig. For 40 years during the David reigned in Israel, they were all happiness and plentiful, and they have great visions. Ug sa diha nga si Haring David mo ay naghari sa Israel sulod sa 40 ka tuig, ang mga katawan sa Israel malipayon kaayo sila ug nakabaton sila og dako kaayo nga pananawon ug paglaom. Until now, there is no very powerful king except David. Bisan hangtod karon sa mahal sa iyo sa Biblia wala pa gayoy sama kagamhanan nga hari sa Israel gawas kang Haring David. Because David was praising God Almighty all the times and depend on God and seek God Almighty. Tungod kay si David, kanunay mo siyang nagdahig sa Ginoo, kanunay siyang nangita sa Ginoo, o kanunay niyang giuna ang Ginoo. When you trust in God, meditate on the writing Bible continually, you can find what can you do very well. Muna kung musalig kita sa Dios o magpadayon kita basa ang Biblia,
magsulat sa Biblia, ato gayong makaplagan dinhi kung saan anay gayud natong buhaton. Even though you are staying in provincial jail now, someday Almighty God will rescue you. You will become a very special, wonderful Christian. Sa bisan tuod sa pagkakaroon, nabilanggo pa ta dinhi sa bilangguan apan moabot ang panahon nga palayaon na ta sa Ginoo ug sa atong pagkalaya dito sa gawas mahimo ta mga hindot ug maayo nga Kristohanon. That's why I like teaching the Bible, full gospel to you. What can you do here and after release from here? Unang gusto kayo si Pastor Lee sa pagpaanggit sa maayong balita, kutob sa mahimo iyang matudlo ang daang kasabutan o bagong kasabutan, dara kanato kay tapos kita makalaya, makabuhat kita og maayo. When you receive the Holy Spirit, you can understanding the Bible very well. You can love each other very wholeheartedly. Kung madawatan na nato ang balang Espiritu, makabuhat kita pag-ayo, masabtan na nato ang tulong sa Dios, ug nakahimo na ta sa pagigmaay sa ilasing-kasing ngayon. Oh, every people will follow you, will listen to your messages. Ang tanang mga tao dili na muli kay nimo kundi mosunod sila nimo ug maminaw sila sa imuhang mensahe. Some of you will become a community leader, barangay leader, and country leaders. Kani ang uban nato mahimo gayud nga pangulo sa komunidad, pangulo sa barangay, ug bisan mahimong pangulo sa atong nasod. My friends stay in the Korea jail for 1 year. Sa mga nasay higala na napriso dito sa Korea o napriso siya sulod sa usa ka tuig. Before he was a very wonderful businessman, but he did not believe in Jesus Christ. Kaniadto usa siya ka dako kay posisyon, usa siya ka businessman o apan wala siya motuo kang Hesukristo. When he was stay in the Korean jail, he was receiving the Jesus Christ and studying Bibles. So na-bankrupt siya o napriso siya apan sa iyang pagkapriso dito nakadungog siya sa pulong sa Ginoo o nagtuon siya sa Biblia o nakaila siya na Hesus. He became a very wonderful evangelist now. So dito sa prisuhan nakaila siya ni Hesukristo ug karon nahimo na siya usa ka ilado kaayo nga magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. Almighty God bless his business and all his family very well. Karon gibalik sa Ginoo ang iyang business ug gipanananginan siya pag-ayo bisan ang tibok niyang pamilya. You can know his name is the Pastor Kim Yong-seng. So atong sa siyang nailhan katong yari dire nga si Pastor Kim Yong-seng. He was visiting here last year and preached the message. O atong niaging mga tuig ginibisita sa dire o iyang gisangyaw ni nga mensahe. Maybe he will come back again, preaching the gospel, teach, help you. Mura karong tuiga mobalik na pud siya ang gisangyaw niya ang maayong balita para kabanan kita. All of you brothers and sisters in this area, you can change your lifestyle by the word of God and the worship services. Muna kitang tanang mga igsoon nga naa ning dakita makahimo kita pag-usab sa atong mga kinabuhi pinagi sa pulong sa Dios ug pinagi sa pag-apil sa pagsimba. Do not love the money and material things. Noon dili nato higugmaon ang kwarta o bisan usang mga material nga mga butang. We must love God, loving God Almighty and our neighbors. Tinuod kinahanglan nato unahang paghigugma ang labing kamahanan nga Dios ug ang atong mga isig katawo. And Almighty God will help you make your blessings. Ug ang labing kamahanan nga Dios tabangan kita niya ug iyaha kitang panalanginan. Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, working with us. Kani ang Biblia ingon nga si Jesus mao gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan kanunay siya nga naglihok kauban kanato. Bible says Galatians chapter 6 verse 7. Naingon ang Biblia sa Galacia 6 versikulo 7. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao mausap ang iyang animon. Hallelujah. If we plant the coconut tree, you can reap to harvest the coconuts. Kung magtanong kita o lube, maani kayo, punuan sa lube, maani na ito gikan ni Anay,
lubi lamang gihapon. If you plant the banana tree on the ground, you can harvest the bananas. So magtanong ka o saging, maani usab na ang kaho punuan sa saging, maani na to gikanyana, maura usab ang saging. You can, if you plant the mango tree on the ground, you can harvest the mango. Kung magtanong ka o punuan sa mangga, makaani usab kita og mangga. This one all down to get what kind of Avocado. avocado. If you plant the avocado on the ground, you can harvest the avocado. Kung magtanong ko kung pagpunuan sa avocado, kung makaani usab kita ang avocado. Somebody gave me the vanilla churchy and some nuts. Sa mga adunay usa ka tawo nga mihatag niya nga libre sa iyang simbahan sa Manila ug katong yuta nga iyang gitukuran sa iyang balay sa Manila. 12 years ago, my friend gave me all this. Dusi ka tuig na ang nilapay nga hinumduman niya nga iyang higala, yatagan siya nining yuta nining tanan. And then me and my wife planted the mango tree, avocado tree, plum tree. We planted around. Tapos niya na siya ug iyang asawa nagtanong na sila mangga, avocado or nangka o uban pang mga pangprutas. Now we are harvesting avocado, mango, very big, like very big, beautiful. Karon nakakaon din sila sa mga bunga tungod kay dagko kayo ang bunga sa avocado ug sa mangga. This is the God's blessing gifts. O kini panalangin gayon nga gihatag sa Ginoo. So, Bible says, if you want to receive some blessing, you can plant with what you want. So mo nang kung gusto tag panalangin makahimo ta pagtanom sa mga butang nga atong ganahan. If we want to blessing, receive the blessing so much, you can plant, you can bring the whole tithes to the Lord Almighty Sama God. sa giyon sa Biblia kung gusto ta mapanalanghinan, pwede usab kita nga mudala sa atong halad ikapulo sa labing gamhanan nga Dios. When you bring the tithes, do not discard it, do not give up. So, sa diya nga magdala ta sa atong mga halad, dili ta maluya o dili ko ta muundang. Someday you can reap, harvest 30 times, 6 times, 100 times more than. Tungod kay sa diya nga ato kini padayunon, makaani gayud kita sa atong gitanom, 30 ka pilo, 60 ka pilo, or usa ka gatos ka pilo. This is the Bible promise to all people of God. Mo kini ang gisaad sa Biblia kanato, kanatong tanan nga mga katawhan sa Dios. You and I, we are the people of God. Ikaw ug ako, kitang tanan mga katawhan sa Ginoo. Holy Spirit dwells in us. Ang balang Espiritu nagpuyo sulod kanato. Holy Spirit working with you in us. Ang balang Espiritu nagluksiya sulod kanato. You can do everything through Jesus Christ. Muna mabuhat kayod nato ang tanan pinaagi kang Kristo. You can write in Bible day and night. Padayon ta sa pagsulat og Biblia adlaw ug gabi. You can change it by the word of God very powerfully. Kung mausab ragayod kita pinaagi sa pulong sa Dios sa kusganong gayud kaayo. And then when you release from the fear, all people will welcome you very well. Kung sa hustong panahon nga makalaya na kita dinhi, ang mga tawo mudawat gayud kanato. Your family welcome you very well. Imong pamilya dawaton kanila pag-ayo pag-usab. Your wife and the children welcome you very well. Imong asawa ug ang imong mga anak mudawat kanimo pag-usab. Your community barangay captain welcome you. Ang imong komunidad bisan ang kapitan ila o mudawat kanimo. Some company welcome you. Paano mga trabahoan nato o kumpanya mudawat usab sila kanato. Oh brother, come to my business, my company and work with us. Kung kapiton ta nila nga igsoon dali diri trabaho kauban namo. If you want to like this world, you must be changing, turning point to like Jesus Christ. Kung gusto kita og nga mahitabo ang sama niini kinahanglan una kita nga mausab, mabago sa atong kinabuhi ug mosunod kita sama kang Hesukristo. You must be faithful and honestly, diligently working. Kinahanglan kita nga magmatinud-anon, magmatinumanon sa pagpamuhay. We pray, Father God Almighty, we thank you so much for sharing us message. Give us today our daily prayers. We have a job and education,
and the house and clothing, everything. We need this. Almighty God provide everything what they need until Jesus' second coming. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.